Hi, hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, saan man kayong panig ng mundo, saan man kayong panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po muli ay tutunghayan ng ating pagbasa para sa araw ng Lunes, February 3, 2025. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 20. Mahaba pero pinaiksi dito sa ating pagbasa. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Herasino. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu sa libingan na ninirahan. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin?" Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang ipinakausap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng mundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin natin sa ating pagbasa na ang Panginoon noong mga panahon na yon ay sinalubong ng isang taong inaalihan ng masamang espiritu. Nang magpasimula ng ministeryo ang ating Panginoon, una niya na munang tinalo si Satanas para hindi siya perwisyuhin o gambalain sa kanyang pagmiministeryo, sapagkat pagkatapos ng bautismo ng ating Panginoon, siya dinala ng Espiritu Santo sa ilang at doon nga niya tinalo si Satanas. At itong mga nalalabi at mga natitira mga alipores ng masamang espiritu o ng demonyo ay ilan-ilan na lamang. At alam nila ang pakay at misyon ng ating Panginoong Hesus at kilala nga siya eh. Diba ang sabi doon eh, "Anong pakialam mo sa akin?" Diba? So mapapansin natin na inutusan ng Panginoon ang masamang espiritu na iwan yung tao. Mapapansin din natin na nagpaalam ang masamang espiritu sapagkat sila'y marami na doon na lamang sa pulutong ng mga baboy sila lumipat. At mapapansin natin sa ating pagbasa na pati yung mga baboy ay hindi sila tinanggap, mas pinili pa nilang magpakamatay kaysa sila ay sapian at saniban, pasukin ng masamang espiritu ang kanilang katawan. So, makikita natin na yung kapangyarihan ng ating Panginoon ay nangingibabaw. Hindi lang siya makapangyarihan sa pangangaral, sa pananalita. Hindi lang mayroong kapangyarihan ng kanyang pangangaral, may kapangyarihan din siya sa mga karamdaman, may kapangyarihan din siya sa mga masasamang espiritu o sa demonyo. Kitang-kita natin yung impluensya, yung kapamahalaan, yung dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. Nang yung tao ay gumaling, nagmiti siyang sumunod at maglingkod sa ating Panginoon. Pero hindi siya tinanggap, kundi ang sabi ng Panginoon, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon." Pansinin po natin, lahat tayo, pagkatapos tayong gawa ng himala at kababalaghan, kabutihan ng ating Panginoon, meron tayong misyon, ipatotoo yung mabubuting bagay na ginawa ng ating Panginoon. Hindi sa malayo, kundi doon mismo sa loob ng ating sambahayan, sa loob ng ating tahanan, sa ating kapaligiran, sa ating mga kamag-anakan, kung gaano kabuti ang ating Panginoon. At noong mga panahon na yon, alam naman natin na walang may kapangyarihan na makapagpalayas na masamang espiritu sa isang tao. Tanging ang Panginoong Hesus lamang. Kaya't ano ang sabi, ang bilin sa kanya? Sabihin mo sa mga kasambahay mo, sa mga kamag-anakan mo, sa mga kakilala mo, ang mabubuting bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon.
Hindi nangangahulugan na ang paglilingkod niya ay pagsama sa Panginoon. Ang kanya ring gagawing paglilingkod ay magpatotoo sa mga ginagawa o ginawa at naranasan niya ng panahon na siya'y palayain saan? Sa masamang espiritu sa kanyang buhay. Tayo rin ay mayroong tungkulin, gampanin bilang mga mananampalataya. Ang ipatotoo palagi ang magagandang bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita sa ating pagbasa sa Simbahay 2025. Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Ang mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay bunga, dulot ng kahabagan ng ating Panginoon. Kaya nga ang dapat lagi nating mithiin kapag tayo dumadasal, nananalangin, naninikluhod, lumalapit sa Diyos, hingiin yung kahabagan ng Panginoon. At kapag naranasan natin yung pagkahabag ng ating Panginoon, pag nadama niya yung ating pagmamakaawa at pagsusumamo sa Kanya, at kapag dumating ang habag niya sa ating buhay, kasunod nun, kasagutan ng lahat ng ating mga pagdulog, panalangin, paggaling sa ating karamdaman, paglutas sa ating mabibigat na suliranin, pinansyal na provision sa lahat ng ating pangailangan. May iba't ibang pamamaraan ng pagsunod kay Jesus. Pansinin nyo ha, gusto niyang sumunod eh. Ibig sabihin, sasama sa grupo ng ating Panginoon. Kaya lang hindi siya sinama. Ang sabi sa kanya, umuwi ka. Yung pagpapatotoo na gagawin niya sa kanyang mga kasambahay, kung paano niya naranasan ang habag, ang kapangyarihan ng ating Panginoon, yung pagpapalaya sa kanya na umaalipin ng napakaraming masamang espiritu, ay isang uri na ng paglilingkod yun, pamamaraan ng paglilingkod. Yung ipatotoo natin ang kagandahang loob, ang kabutihan ng Diyos ay isang paglilingkod na. Hindi nangangailangang ikaw ay nandoon na sa grupo ng ating Panginoon. Paglilingkod ang pagpapatotoo ng mga kabutihang ginagawa ng Diyos sa atin. May natatanging misyon nakalaan para sa lalaking tinulungan niya. Tingnan nyo ha, may natatanging misyong nakalaan para sa lalaking tinulungan niya. Ano yung kanyang misyon? Ang ipalaganap, ipatotoo yung naranasan niyang habag, kapangyarihan ng ating Panginoon. Ito ang maging sugo para sa mga taga-Decapolis, para sa mga hintil, para magbigay ng patotoo sa kapangyarihan ng Panginoong mapagpalaya, mapagmahal at maawain. So meron siyang gagampanan doon sa kanyang uuwiang lugar. Ang tagapagpatotoo ng kapangyarihan ng ating Panginoon bilang isang mapagpalaya, bilang isang nagmamahal at bilang isang maawaing Panginoon. Matinding pahayag ang gagawin ng lalaki sapagkat kilala siya ng mga tao doon. Totoo yun eh. Yung ginawa ng Diyos sa kanya at siya ay naging matino, hindi na siya nagwawala sapagkat alam naman natin kadalasan ang nasasapian ng masamang espiritu ay nagwawala. Hindi maipinta ang sarili, wala sa ayos ang buhay, ang salita, ang isip. Diba? Pero kapag siya ay naging matino para doon sa mga taong nakakakilala sa kanya at magpapahayag pa siya ng encounter niya sa Panginoon, isang malaking patotoo yun doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Matinding pahayag ang gagawin ng lalaki sapagkat kilala siya ng mga tao. Pero siguradong makakatawag ng pansin na maayos na at matino ang kanyang pag-iisip. May tulak sa paghahanap ng kasagutan kung paano ito nangyari sa habag ng Panginoon. At higit sa lahat, magsisilbing paanyayang manalig sa tagapagligtas. Yung kanyang pagpapatotoo, magiging mitsa yun para hanapin nila. Sino? Ang Panginoong Yesus na gumawa ng himala sa taong itong inaalihan ng masamang espiritu. Ang atin ding patotoo ang siyang magtutulak, ang magiging mitya upang ang mga taong ito saliksikin din, hanapin din yung taong gumawa ng pagbabago sa atin, yung Diyos na gumawa ng himala sa atin, yung Diyos na nagpagaling sa atin, sasaliksikin din nila, hahanapin nila. Bakit? Sapagkat lahat ng tao ay may pangailangan at sila man din ay ibig makaranas ng kapangyarihan ng ating Panginoon. May kapangyarihan ang kanyang patotoo. Bakit mayroong kapangyarihan ang kanyang patotoo? Kasi kilala siya sa simula eh. Pagkatapos naging maayos. So may kapangyarihan, may hatak, mayroong impact ang kanyang patotoo. May kapangyarihan ang kanyang patotoo kaya
nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Sabi sa ating binasa at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Saan? Doon sa patotoo ng tao, doon sa patotoo ng lalaki. Minsan, ang ating ding patotoo ay nagiging mitya, liwanag, impact sa mga taong nakakapakinig. At sila man nanaisin din na magkaroon ng encounter sa ating Panginoon. At sila ay magkaroon ng personal na pakikipag-ugnayan, pakikipag-encounter sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng atin pong paglilingkod. Ang paglilingkod ay hindi lang ang pangangaral, ang pagtuturo, ang pagkakatisismo, ang pagpipreach. Ang paglilingkod ay ang magpatotoo sa mga ginawa na mabuti ng Diyos sa ating buhay. Mapanindigan nawa natin ang samong hango sa Salmo. Ano ang sabi ng Salmo? Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin na ang Diyos ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye, and I love you with the love of the Lord. Thank you, God, for everything.